Ilang segundo na lang guys, aandar na yung ating ilaw guys, kasi alas 10:11 po natin siya pinaandar. So 30 seconds na lang siya, aandar na to ang ating ilaw. So yun, tumatakbo 45, 49. So dapat aandar na ang ating ilaw ngayon sa ating settings ng timer natin. So yan, na segundo na lang. So yan guys, umandar na siya kasi sinet natin ng alas 10:11. Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel guys. Ngayong gabi guys, ituturo ko sa inyo yung connection nitong timer switch dito sa labas. So itong mga ilaw, umandar siya dito. Ayan, so nakandar siya. So titingnan natin dito yung timer switch niya guys. So ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-wiring ng connection nito. So ito po yung panel po dito ng timer switch natin guys. So may mga push button siya. Tapos dito po yung timer natin. So yun po ay digital. So ito po ay sineset po siya kung anong oras po siya aandar, anong oras po din siya mag-off. So dalawang switch po to, timer switch po siya. So yung isa, yun yung isa po. So yun yung mga panel niya. Contactor po yan siya. So tara guys, samahan nyo ako guys at ituturo ko sa inyo step by step ang pag-wiring ng timer switch na ito. Okay guys, simulan na natin ang pag-wiring sa ating timer switch digital. So mayroon tayong mga materials dito. Mayroon tayong isang main circuit breaker natin, supply natin dito sa ating magnetic contactor papunta sa ating load. Tapos mayroon din tayong circuit breaker, supply naman ito sa ating coil ng timer tsaka coil ng ating contactor. Tapos mayroon tayo isang timer na digital, tapos isang magnetic contactor. So ito po yung ating diagram. Ipapaliwanag ko lang yung diagram natin. So nakikita nyo dito sa taas, yung timer natin, mayroon po siyang dalawang terminal dito sa taas. So may nakalagay, naka-indicate na E1. So yan yung coil niya, isang coil. So dito naman sa baba, mayroon din siyang apat na terminal. So ito yung diagram natin sa mga terminal natin sa ating timer. So dito sa gilid may nakalagay siya na ito, or ito yung tinatawag na coil niya. Tapos ito naman yung 1, 2, tapos 3. And then ito magnetic contactor natin, may nakalagay dito na E1 tsaka E2. So ito yung coil ng ating magnetic contactor, may E1 tsaka E2. Tapos ito naman yung ating contact sa power supply natin, line 1, line 2 tsaka line 3. Tapos sa baba naman mayroon ding line 1, line 2, line 3. Ito na po yung papunta sa ating load side. So simulan na natin yung pagwa-wiring natin. So ito yung diagram natin, unahin natin yung line 1. So yung line 1 natin galing sa ating circuit breaker na control niya, ay pumunta siya dito sa ating coil na E1 ng ating timer. So ito yung timer natin, E1. Tapos ito po yung isang linya niya ay pumunta dito sa ating number 2 na nakalagay sa baba. Kuha tayo ng isang linya dito sa ating line 1, papunta natin dito sa ating timer number 2. Ang naka-indicate. So ito line 1. So connect natin dito sa timer natin na naka-indicate terminal number 2. So yan na. So yung isang linya natin, lagay natin sa ating line 1 na naman. Papunta sa coil ng ating timer na naka-indicate ay E1. So okay, tapos na po yung ating line 1. So ngayon, yung line 2 natin ay nakakonect dito sa ating timer. Ito ng coil niya. Tapos yung isang linya naman ay sa coil ito ng ating magnetic contactor. So lagyan natin tag-isang linya. So kuha tayo ng isang linya dito, line 2 ng ating circuit breaker.
diretso natin sa coil niya ito. And then kuha pa tayo ng isang linya para sa ating coil ng contactor. So dito na natin idaan. So connect natin dito sa coil ng ating contactor ito. So okay guys, meron na siyang linya dito sa ating contactor. So ngayon, dito na tayo sa ating tray ng ating timer. So yung tray dito ay pumunta dito sa coil ng ating contactor E1. So didiretso natin dyan. So yung tray ng ating timer, lagyan natin ng isang linya. Papunta natin dito sa ating coil ng contactor na naka-indicate ay E1. So connect lang natin. So ngayon guys, mayroon ng connection tong ating coil na E1 contactor. So ang sunod natin ay susupplyan natin tong ating magnetic contactor sa power circuit niya para diretso na sa ating load. So ngayon guys, susupplyan na natin tong ating magnetic contactor. Ito yung main circuit breaker natin. So kuha tayo dito ng line 1. So connect natin sa ating supply. So punta natin dito sa ating magnetic contactor line 1. So ito po yung line 1 natin. Supply lang natin. Ayan na. So sunod natin guys, yung line 2 natin. Ito yung line 2 natin, circuit breaker natin. Pumunta sa line 2 din or line 3 ng ating magnetic contactor. So kahit saan lang gamitin natin guys, kasi single phase lang naman yung supply natin. So dito na tayo sa line 2 ng ating circuit breaker. Tapos punta natin dito sa pangalawang line 3 din nating magnetic contactor, or pwede din dito guys sa line 2, basta yung out niya dito din sa line 2 yung kukunan mo ng supply. So dito na lang tayo sa line 3 kukuha. So yun na guys, meron ng supply yung ating magnetic contactor. So ang susunod natin yan ay lalagyan na natin dito ng wire sa ating load side ng ating magnetic contactor. So yung line 1 natin, ito yung out niya dito sa gilid. Kasi 3 piece po dito. Pag dito ka naglagay ng line 2 niya, so ito yung labas niya. So dito ko nilagay sa gilid, line 3. So dito yung labas niya, line 3. So ngayon guys, i-connect na lang natin itong ating ilaw or load side para masubukan natin yung ating timer. So ito yung receptacle natin. Ayun. Ilagay natin yung line 2 natin. So ngayon guys, meron na tayong load side. So ito yung ilaw natin. So ngayon guys, susubukan na natin yung ating ginawa kung gumana ito. So i-on lang natin yung ating mga circuit breaker. So ito yung circuit breaker natin. Supply natin dito sa ating ilaw, sa contactor. Tapos ito naman yung circuit breaker natin sa ating control, sa ating timer. So yan, umilaw na yung ating timer. Mayroon na siyang display. So ngayon, tuturuan ko kayo guys kung paano ito o-operate. Paano mag-set ng ating timer. Guys, nilapit ko na lang yung ating camera sa ating timer para mas maintindihan natin at mas madali nating makita. So yung timer natin guys, may naka-display po siya sa taas na
21/02/20. So yun yung date natin. So 21 yun yung day, tapos yung 02 yun yung month, tapos 20 yun yung year. Tapos sa baba naman natin yung oras ay 18. So pag 18 guys, PM yan, ibig sabihin plus sa 12 tayo pag PM. So 15 yun yung minutes natin, alas 6 po siya. So alas 6 ng alas 6:15, tapos ito yung segundo niya. So i-set natin to guys, i-edit natin kasi yung month natin ngayon ay May tayo ngayon, tapos yung day 1, tapos 2021 na po tayo. Tapos yung oras, i-adjust natin. So tuturuan ko kayo kung paano mag-adjust nito. So dito sa baba, mayroon tayong nakalagay na 4 na push button dito. So yung unang push button natin may nakalagay na escape. Tapos yung pangalawa naman natin, ito yung set natin. Tapos yung pangatlo, ito yung arrow down sa adjust natin. Tapos yung pang-apat naman, ito yung arrow up. So pag i-set natin yung time at saka date, so dito tayo sa set nakalagay, i-long press natin ng 3 to 5 seconds. So lalabas yung program. So ngayon, program na nakalabas, hanapin natin dito sa arrow up or arrow down yung ating time settings sa pag-set natin sa time saka date. So yan yung time settings. Pag nakita na natin, pinutin natin yung set kasi ito yung nagsisilbing okay. So yan, 21. So mali itong date natin ngayon. So ilagay natin sa May 1, 2021. So i-okay lang natin yan. So lalabas yan, naka-indicate. So dito tayo mag-a-adjust sa arrow up, arrow down. So kung arrow down tayo, ito yung blue. So 1 tayo ngayon, 01. So yan 0, pag okay na siya 0, ipindutin natin yung set. Okay, so lilipat naman sa kabila. So okay na yung 1 natin. So set natin okay. Tapos ngayon naman yung day natin ay yung month natin, yung pangalawa ay 05 May. So okay na yung 0. Tapos ipindutin natin yung set. Tapos i-arrow up natin 5 May 1 kasi tayo. Tapos okay natin. Tapos yung 2021, 2022, okay na yung to, okay. Tapos yung 0 natin hindi siya okay. So arrow up natin 2021. So okay natin, pindutin natin kasi okay na yung set natin ay May 1, 2021. So yun, change date na tayo. So ngayon, isunod na naman natin yung ating time settings. So adjust tayo dito sa arrow up, arrow down, hanapin natin. So yun yung clock natin sa oras natin. So adjust lang natin yan kasi yung nakalagay kasi is alas 6 ng gabi, PM tayo ngayon si pag alas 6 ng gabi, so plus 12 tayo, automatic 18 yan kasi PM. So pindutin lang natin okay. Tapos iset natin yung oras. So yung oras natin ngayon guys ay alas 10:06. So pag alas 10 siya, 10. So PM tayo ngayon, plus 12 tayo, so 22. So gawin natin to tong 1, arrow up natin. So okay na yan. So adjust natin yung isa. So ipindutin natin pag okay. So itong pangalawa naman i-adjust natin arrow down. So pag okay na siya, pindutin mo to set okay. So yung oras, minutes natin ngayon ay nabawa 05. So alas 10 5 na ng gabi. So gawin natin ng 0 to. So pag okay na 0, set na naman tayo. So pag lumagpas siya doon guys, ibalik natin dito, escape lang tayo. Yan, nilipat siya dyan. So arrow down natin 05. So okay na yan. So dapat nakalagay change clock. So okay na yung time natin guys. So mag-escape lang tayo. So yan na. So naset na. Yun na yun sa month natin ay May 1, 2021. Tapos yung oras natin alas 10:06. So ngayon guys, kasi paandarin natin agad guys, kasi pag papaandarin pa natin ng mahabang oras, so matatagalan tayo. So magbabase na lang tayo ngayon sa oras natin nga pagpapaandar. Halimbawa alas 10 kasi ngayon, alas 10:06. So magkuhan tayo ng 5 minutes. Alas 10, ilagay natin ng alas 10 11. So 10 PM tapos 11 minutes. So aandar na siya. So dito na naman tayo sa set. Long press lang natin. So lalabas yung program. So ngayon, kasi sa program tayo mag-program, i-okay lang natin set. Tapos yung PO1, so yun yung PO1. Ibig sabihin pag full na nakalagay guys, ibig sabihin na may nakaset na time dito. So pag gusto mong i-edit, ipindutin mo lang tong okay din.
So yun, may nakalagay edit. So set na din edit. So yun yung PO1 on, ibig sabihin program 1 on. Ito yung mag-on na yung ilaw natin. So may nakalagay na time, pindutin natin okay. So alas 9 yung nakalagay dyan. So adjust natin ng alas 10 kasi alas 10 na ngayon. So para andar siya agad, alas 10 tayo. So adjust lang tayo dito. Pag alas 10 plus 12 is 22. So okay na yan to. Tapos daro down natin 22 kasi PM. So 11 natin, gawin natin 11 to, arrow down para aandar siya agad. So set natin okay 11. So ayan, okay na yan guys, mamaya aandar na yan. Depende sa inyo guys kung anong oras nyo iset siya dito. Basta pag PM plus 12 siya guys, pag EM naman sa single digit lang siya. So okay natin. Ayan. So sabi niya all days, so ilagay natin yes na lang. So dumiretso sa power off. So ngayon yung power off natin program 1 time. So i-off natin. So ngayon ay nakalagay ay dito ay alas 10 din siya, 22. So i-adjust na lang natin. Okay na natin yan. Halimbawa alas 10 kasi i-off natin agad guys para malalaman nyo na mag-off talaga mag-function yung ating timer. So set natin, halimbawa kasi pag alas 6 ng umaga guys, ilagay mo dito alas 6 din siya AM. So kasi ngayon gusto natin papatayin agad natin. So i-okay na lang natin tong alas 10 muna. So i-on natin siya, i-off natin siya ng 15 kasi mag-on siya mamaya ng 10, 11. So 10:15 magmamatay na siya. So gawin natin 1 to 1, tapos okay natin. Tapos 15, gawin natin 5. Okay, tapos okay lang natin. So dito tayo mag-adjust. So yan, may nakalagay. So confirm natin. Pindot tayo ng yes dito, arrow up. So confirm. So okay na, adjust program 1 na natin. So back lang natin. Back. So may nakalagay save yes. So set natin okay. So yun, yung program natin pumasok na. So ngayon guys, tumatakbo na yung oras natin. So alas 10 siya, 11 aandar. So babantayan natin yan guys. So malapit na. Isang minuto na lang mahigit yung pag-aabang natin. So yan guys, ilang segundo na lang guys, aandar na yung ating ilaw guys. Kasi alas 10, 11 po natin siya pinaandar. So 30 seconds na lang siya. Aandar na to ang ating ilaw. So pinalayo, adjust lang natin tong ating kuhan para mas makita natin pag-aandar. So yun, tumatakbo, 45, 49. So dapat aandar na ang ating ilaw ngayon sa ating settings ng timer natin. So yan, ang segundo na lang. So yan guys, umandar na siya kasi sinet natin ng alas 10:11. So depende sa inyo guys kung anong oras din nyo i-off. Kung halimbawa pag sa umaga, so yung 22 na yan sa power off natin kanina, ilalagay natin ng 06 ng umaga. So dito kasi nilagay ko lang siya ng alas 10 15 siya para makita nyo kung mamamatay din siya. Okay guys, habang tayo nag-aantay sa pag-off nitong ating timer guys, ipapaliwanag ko muna sa inyo itong ating diagram. So itong diagram natin, di ba, ito yung timer natin. Mayroon siyang coil na E1 tsaka E2. So yung line 1 nito, di ba, pumunta dito sa 2 ng ating timer na terminal. So halimbawa pag mag-energize kasi ito, yung program niya, itong 2 kasi may supply dito, so magko-close dito sa number 3. So ngayon pag na-supply itong number 3, magdidiretso dito sa ating contactor na coil E1. So mag-i-energize dito ngayon yung ating contactor coil E1. Yung ating contactor kasi na-supply yung E1 natin. So magko-close contact itong line 1 natin. So dito papunta sa ating load. Tapos itong line 3 natin na sinupplyan natin ng isang linya. So magko-close yung contact nito. So masusupplyan siya. Kasi yung 3 natin ng timer nag-energize siya sa ating program. Kasi yung line 2 dito ng ating linya pumunta na dito sa coil ng ating timer. Tapos dito sa coil din nating contactor. So antayin na lang natin. So alas 10:15 kasi sinet ko siya. So ngayon yung kuha natin na alas 10:14, so malapit na siya guys. So yun yung kuha nito guys, yung program nito. So pag mag-program ka na naman ng isa, dito siya lilipat sa kabila sa 1 kasi dalawang kuha kasi twice, dalawang terminal para sa program niya. Depende sa program mo kasi.
Pag program ka naman ng isa, dito naman magpo-close. So yun, abangan natin yung pag-off nitong ating ilaw guys, kasi tumatakbo na siya. So 35, so makikita natin yun, no? Yun, 39, 40. So dapat pag 15 yan, 10-15, so mamamatay na dapat siya kasi sinit natin ng 10-15. So depende sa inyo kung anong oras ang pagpatay nyo, depende sa settings nyo. So 53. Yun. Ayun guys, so pumalo na siya guys, so namatay na siya. So yun lang yung pag-set ng ating timer guys. So guys, sana yung video ko ay nakatulong sa inyo. Kung nakatulong ang video ko sa inyo guys, maaari kang mag-subscribe sa aking YouTube channel guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot na lang din yung ating bell notification para ma-update ka kung may bago akong mga video. Salamat sa panonood guys, ingat palagi and God bless. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting